Say I have strength by the Spirit of power that raised Christ from the dead. Let now the poor stand and confess that my portion is free, and I'm more than blessed. Let now our hearts burn with the flame, a fire consuming all for your Son's holy name. And with the heavens we declare that you are our King. We will sing, we love you, Lord. We love you, Lord. No, we worship you. You are our God. You alone are good. And let now the church, Your church shine as the bride that you saw in your heart as you offered up your life. Let now the lost be welcome home by the saved and redeemed, those adopted as your own. Let now our hearts burn with a flame. Sa ating pong pagsasama-sama, patuloy nga pong anyayahan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga tahanan at sa ating mga buhay. Katulad po ng ating aawitin, sabi nito, kami ay katagpuin. Kaya naman maging panalangin po ng ating mga puso ang katagpuin tayo ng ating Panginoon kung saan man tayo nananatili sa mga oras na ito. Samahan niyo po kami na purihin ang ating Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan.
nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na haing, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Sa Diyos mo ako. Isang magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Ama, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin sa umagang ito sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, mula po sa magpapaawit, sa mga tutugtog, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga makikinig, Panginoon. Ikaw pa rin po ang magbukas ng kanilang tenga, Panginoon, upang maunawaan nila ng lubusan ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang aming mapapurihan, ikaw po ang aming maparangalan, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Purihin po ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po ang ikaw po ang manguna sa amin, Panginoon. Salamat nga po, Ama, sa mga sandaling ito. Ikaw po ang aming mailagay sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw pa rin po, Panginoon, ang maging sentro sa aming kalagitnaan. Salamat nga po, Ama. Muli po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God.
worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come and power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come and power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come and power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come and power, change my heart, that I may live for you, my Lord, fallen as a So I yearn for you, longs to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come and power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come and power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come and power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come and power, change my life, that I may live for you, my Lord, fallen as a Lord, fallen as a Lord, fallen as a Lord. To God be the glory po. Magandang araw po mga kapatid. Manalangin po tayo. Samahan niyo po ako sa isang panalangin at ilapit natin sa Panginoon ang ating pananambahan. Manalangin po tayo. Almighty Father in heaven, we glorify your holy name, Jesus, creator of heaven and the earth, and provider of all things. Oh, hallelujah. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo bilang mananampalataya upang sambahin at itaas ang iyong ngalan sa aming pagsamba, and to commit ourselves to be your faithful servant and to fulfill the great commission you have bestowed upon us. Panginoon, mahal po namin kayo. Pangunahan niyo po sana kaming maihayag ang iyong pag-ibig sa buong sanlibutan, and to make disciples of all nations. Panginoon, dalangin din po namin na patuloy mo kaming turuan at pangunahan upang lalo pa kaming dumami at lumago, upang tulong-tulong kami sa mga panalangin at sa pag-abot sa iba pa, lalo na yung mga
nasa malalayong lugar na mahirap abutin. Panginoon, patuloy kaming lumalapit in prayer. Create in us a greater love and concern for the people. Lalo na yung mga hindi pa lubusang nakakakilala sa iyo. Ama namin, tulungan niyo po sana kami sa aming mga pagkilos at sa aming mga gawain at pagsamba upang maging tagumpay kami sa aming misyon at mapulfill ang lahat ayon sa iyong kalooban. Nawa po, ang aming tagumpay ay sa pamamagitan ng tulong niyo, O Diyos, ay maging halimbawa sana sa aming pananambahan at sa iba pa. Dalangin din namin nawa ang mga nakakarinig ng mabuting balita ng Panginoong Hesus ay sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at magkaroon ng kaligtasan at mapabilang sa pamilya ng Diyos. Lahat ng ito ay aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen and Amen. Hallelujah. Filipos chapter 3 verses 8 to 14. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y itinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinalagayan na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sige po, samahan po ninyo ako sa panalangin at atin pong ipanalangin ang Amparo Church. Muli Ama, kami ay nagpupuri, magpasalamat sa iyo sapagkat ikaw yung Panginoon na nakakaalam ng lahat ng bagay. At ngayon, O Diyos, tinataas namin ang Iglesia po sa Amparo na patuloy na igawad po doon ang iyong pangunguna. Lalong-lalo na, O Diyos, sa mga gawain po doon, sa pangunguna ni Sister Helen at maging si Brother Jerome. Hiniling namin, O Diyos, na pag-isahin mo sila bilang katuwang sa paglilingkod sa iyo. Patuloy mo sila, O Diyos, na tulungan, samahan sa lahat ng mga gawain. Nandun, O Diyos, yung kanilang pagtutulungan upang patuloy na maisagawa at patuloy na maging matagumpay ang gawain mo. Kaya hiniling namin, Lord God, yung pangunguna mo sa kanila, patuloy na bigyan mo sila ng karunungan, kaalaman, O Diyos, lalo na sa pangunguna sa iglesia, sa pamamahala po doon, Panginoon. Naroon po, O Diyos, yung kanilang pagtutulungan. Kaya nga po, Panginoon, igawad mo sa kanila ang iyong biyaya, Panginoon, sapagkat naroon ang kanilang patuloy na katapatan sa paglilingkod. Puspusin mo, Lord, sila ng karunungan, kalaman na mula sa iyo. Puspusin mo rin sila, Panginoon, ng Espiritu Santo. Kaya, O Diyos, salamat din sa lahat ng bagay.
maging Lord God sa mga manggagawa mo. Patuloy mo rin sila, Ama, na samahan. Patuloy mo silang puspusin ng Espiritu Santo. Lalo na, O Diyos, sa mga itinalaga mong mga gawain sa kanila, na maging tapat sila, O Diyos, sa kanilang mga tungkulin. O Diyos, ngayong umaga, patuloy mo sila, Ama, na pangunahan din, Panginoon. Ano man mga kaloob meron sila, O Diyos, ay magamit po nila ito sa paglilingkod sa iyo. Kaya dalangin namin, Ama, yung gabay mo at patuloy, O Diyos, na pangunguna mo sa kanila, na huwag mo silang hayaan na manghina, kundi bagkus bigyan mo sila, Lord, ng katapatan at kapangyarihan, Panginoon, na mula sa iyo. Kaya dalangin namin, O God, na pangunahan mo ang iglesia po doon. Maging ang buong iglesia, Panginoon, ito man ay mga nanay, mga katatayan at mga kabataan, hinihiling namin, Lord God, yung pagkakaisa nila. Andun po yung submissive spirit na patuloy mong ipinagkakalob sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Kaya, O Diyos, ngayong umaga, salamat. Dahil Ikaw yung Diyos na mabuti, na gumagawa sa iglesia po doon, patuloy na blessing, patuloy, Panginoon, na biyaya, Panginoon, ang siyang ipagkalob mo nga po sa kanila, sa panguna ni Sister Helen, Brother Jerome, Panginoon, at ang lahat ng mga workers po doon, at ang lahat, Panginoon, ng mga manggagawa mo sa buong iglesia. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Igawad mo sa kanila yung blessing na mula sa iyo. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. In Amen. Mapagpalang linggo po muli ng pagsamba sa ating lahat. Kumusta na po kayo diyan? Sayang hindi ko marinig ang inyong sagot, pero sumasampalataya ako, nakasama ang panalangin na maayos po naman ang lahat dahil po sa Panginoong Yesus. Ang totoo, sabi nga niya, kahit yung mga bagay na kuminsan hindi maganda, gagawin pa ng Diyos na maganda ayon sa kanyang pangako na sa mga nagtitiwala sa kanya ayon po sa Roma chapter 8 verse 29. Kaya po, tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay na kasama ang Diyos. Yun po ang ating tema. At ngayon nga po ay yung paglago natin na kasama ang Diyos. Hindi po ba? At alam po natin, ito yung pinaka-mission din natin sa church. Tandaan po natin na ang nilalayo natin, ang gusto natin mangyari, makita ang bawat isa na lumalago at nagiging kagaya ng ating Panginoong Hesus sa pamumuhay at maging po sa paglilingkod sa ating Ama sa langit. At ito po yung ating ngayong tatalakayin. So nais ko simula po sa pagpapasimula ng ating paglago. So balikan po natin dito sa Pilipos, Kabanatang 3, mula po sa 7 hanggang 9. Ang sabi po ni Apostol Pablo, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig sa Panginoong Hesus, at ang pagiging matuwid ko ay ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po ang sinasabi dito. At yan po din dapat ang ating magiging karanasan. Ang pagsisimula po ng ating paglalakbay sa buhay pananampalataya at sa paglago ay nagsisimula po noong itinuring nating walang kabuluhan ang lahat ng bagay dahil nakita natin ang pinakamahalaga sa lahat na walang iba kundi nga ang ating Panginoong Hesus. Dito po sa pinag-aaralan natin sa buhay ni Apostol Pablo, sinasabi po niya na yung kanyang relihiyon, yung kanyang dating mga pinagmamalaki sa buhay, yung kanyang natapos, ay sabi niya, baliwala, maging mga nagawa niya na wala pa ang Panginoong Hesus, sabi niya ay walang kabuluhan. Ang paglalarawan nga rito ng walang kabuluhan, para po ba siyang dumi ng kamelyo? O hindi po ba, halimbawa may dumi ng aso, hindi naman natin tinatago iyon kasi wala na, tinatapon na natin. So ganun po ang paglalarawan dito ni Apostol Pablo. So yung ano man yung mga bagay kuminsan na naging mahalaga sa atin, yung iba naman hindi naman siya talaga masama.
Yung pagmamahal natin sa ating kapwa, lalo na sa ating pamilya, yung ating trabaho, yung ating pangarap, yung ating karir, hindi po naman siya masama. Pero po, kung ikukumpara sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus at pamumuhay para sa Kanya, sabi po ay parang walang kabuluhan. Sapagkat ang pinakamahalaga nga po ay ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya sabi niya, lahat ng bagay pinapalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Sapagkat kung sa atin nga ang Panginoong Hesus, ang lahat ng bagay, ang lahat ng pinangako ng Diyos, maging po yung mga pagpapalang espiritual na natanggap natin, yung pagiging anak natin ng Diyos, yung magiging tagapagmana niya, tayo ng Diyos sa kalangitan, ay hindi po mawawala kahit kailanman. At sabi niya po rito, nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging matuwid ay dahil din sa Panginoong Hesus. Di po ba binayaran niya lahat yung ating kasalanan at yung kanyang katuwiran ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. At dahil nga po doon, ang nais nating maipamuhay ay ang buhay ng Panginoong Hesus. Ano man po ang inyong sitwasyon sa buhay po ngayon o ano man ang inyong mga ginagawa, kayo man po isang nanay, tatay, maging po sa mga pagtatrabaho, dapat po ay pinamumuhay natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. At yung ating mga gawain na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay resulta lamang ng isang buhay na natagpuan natin sa Panginoong Hesus. Ang sabi nga po ng isang awit, He came into my life one very special day. At nawa po lahat tayo nakapagsimula na, natanggap na natin sa buhay natin ang Panginoong Hesus, nakapagpasya na tayo mamumuhay sa Kanya. Sabi nga, hindi na tayo nabubuhay, kundi si Kristo na, at yun po ang simula pa lamang ng ating paglago. Kaya po, ipagpapatuloy natin. Pangalawa po, sabi rito yung pagpapatuloy sa paglago. Sabi ni Apostol Pablo, muli ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin muli sa mga patay. Hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Yan po ay sa Pilipos, Kabanatang 3, mula po sa 10, talatang mga 10 hanggang 12. Kaya muli po, hindi lamang yung pagpapasimula ang mahalaga. Alam ko po, marami sa atin nagsimula na sa buhay pananampalataya, purihin po ang Diyos, ngunit gusto ng Diyos na ipagpatuloy natin yon. Kasi sayang naman yung ating sinimulan kung hindi natin ipagpapatuloy. Kaya ang isa pong pinapahalagahan dito ni Apostol Pablo, sabi niya, ang pinakamahalagang layunin niya ngayon ay lubusan pang makilala si Kristo. Ibig sabihin ng makilala, hindi lamang sa isip, kundi sa puso. Ibig po sabihin ay talagang maipamuhay natin siya. Kaya po dito sinasabi nga ni Apostol Pablo na maranasan niya ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Maranasan natin sa ating buhay ang kapangyarihan ng Diyos, lalo na po sa panahon ngayon ng pandemic. Ang lahat ng mga laban natin, ang lahat po ng ating pinagdadaanan, ang lahat ng gusto nating magawa ay hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat po ng mga haharapin nating problema ay sa kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan na ipinahayag niya ng kanyang pagkabuhay na muli. Pagkatapos, sabi niya, willing din siya, handa rin siya makibahagi sa anumang paghihirap na maaaring mararanasan niya sa buhay. Sapagkat alam po natin nga po dito sa mundo, maraming mga paghihirap, at hindi ibig sabihin na kung may paghihirap tayo, wala ang Diyos sa buhay natin. Kasama pa rin natin siya. Kaya nga po rito, inuuna mo na yung kapangyarihan ng Diyos na nating dapat maranasan, na pinahayag niya nung siya nabuhay na muli, para maharap natin ang anumang paghihirap na maaari nating dadanasin dito sa mundo. Kaya po hindi ko tiyak po ngayon, kung meron kayong mga dinadaan ng mga paghihirap, lagi nating inuulit. Tandaan po natin, meron tayong kapangyarihan na nagmumula sa Banal na Espiritu upang malabanan natin ang mga ito. At isa pa pong sinasabi niya, nililimot niya yung nakaraan. Yung mga bagay na maaari makapagpigil sa ating pamumuhay, pananampalataya. Yung maaari sabihin natin, matagal lang akong Kristiyano, hindi ko na dapat, hanggang dito na lamang ako. Hindi po pwede. Kailangan
Huwag natin yung iisipin, kundi sikapin, sabi niya rito, sikapin nating maabot ang layunin na dapat na nating mararating, na siyang itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo, nananawagan tayo, huwag tayong titigil sa ating pananampalataya at sa ating paglago. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos at kailangan natin itong ipamuhay sa araw-araw. Dati mga patay nga po tayo sa ating kasalanan, pero dahil nga sa Panginoong Yesus nagkaroon tayo ng bagong buhay. Para pong yung isang sanga ng kahoy, pag naputol po doon sa sanga, di ba? Pag natuyo, kahit itanim mo siya, kahit anong gawin mo, diligan mo man yon, alagaan mo yung putol na kahoy na yon, natuyo, hindi na po siya mabubuhay, patay na. Ngunit ang Diyos sa kanyang biyaya, binuhay tayong muli kahit na muli tayong namatay dahil sa Panginoong Yesus, na nakiisa tayo sa kanyang kamatayan, ay nagkaroon tayo ng panibagong buhay. If any man is in Christ, he is a new creation. Bago na. At tingnan po nyo, kahit yung mangga, di po ba, yung isang buto, pag nahulog sa lupa, tapos ay namatay yung buto, pero lumalabas yung isang halaman. At isang araw, makikita mo po, napakalaki na ng halamang yaon. At yun ay papatunay na may buhay siya. Ganon din po tayo. Isang araw makikita natin yung mga bata nating mga anak sa iglesia at ang bawat isa sa atin ay talagang nagiging mabunga na sa pananampalataya. Yan po ang pangarap ng Diyos. Ang sabi niya, ang sinimulan niya sa buhay natin, gusto niyang tatapusin. Makita tayong lumago sa pananampalataya sa ating buhay. So pagpalain ng inyong paglago po. Pagkatapos sa uli, sabi po doon, hindi lamang po yung sa ngayon, hindi lang nakaraan, kundi at saka yung sa ngayon na pamumuhay natin, kundi yung pagpapatuloy at pagtatapos. Kaya dito po sa Pilipos, Kabanatang 3, talatang 13 hanggang 16, ganito pong sinasabi, magpatuloy nga po kayo patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan hanggang maabot natin yung tunay nating hantungan sa kalangitan. So magpatuloy po tayo hanggang sa hangganan, hanggang habang tayo nabubuhay, habang hindi pa tayo kinukuha ni Lord, di po ba? Kaya tayo nandito sa lupa. Gusto niya pa tayong lumago. At ang paglago natin dito at magiging katulad tayo ng Panginoong Yesus sa pamumuhay at sa paglilingkod, meron pong gantimpala mula sa Diyos. Yung kaligtasan, biyaya, pero yung pong ginawa natin para sa Panginoon, meron po siyang gantimpala. At sabi po dito, dapat ito ang iisipin na natin bilang matatag sa pananampalataya. Ang isipin natin hindi yung babalik pa ba ako sa dati, magpapatuloy pa po ba ako? Hindi po yun. Ang isipin natin yung tatapusin natin yung ating lakbayin, yung ating paglago hanggang sa makarating tayo sa piling ng Diyos. At napakaganda po ng ating hantungan, yung ating pupuntahan, di po ba? Sabi rito sa kalangitan. Alam ko po, ang bawat isa sa atin, maraming mga lugar, gusto nating mapuntahan, may mga pangarap tayo. At sayang nga, lalo na ngayong may pandemic, hindi na tayo makalabas masyado ng tahanan. Yung mga gusto nating pupuntahan, hindi natin mapuntahan. Pero po ang pinakamahalaga, kahit hindi natin mapuntahan yung mga lugar-lugar dito sa lupa na gusto nating dadalawin, ang pinakamahalaga, meron nang inilaan na mas magandang lugar ang Diyos sa atin at yun sa kanyang kalangitan. Di po ba kahit yung pinag-aralan na natin, yun nga pong daan lang nga doon ay yari sa ginto. Kaya po yung lahat ng magagandang lugar dito sa lupa ay hindi pa maikukumpara doon sa tunay na pupuntahan natin sa kalangitan. Kaya po magsisikap po tayo kahit medyo, minsan mahirap po kasi nga sabi rito, yung paglalakbay papunta sa kalangitan ay pataas, hindi po siya pababa. At alam po natin pagka pataas ay talaga po namang hindi madali at mas mahirap ang umakyat. Kahit nga yung pag-akyat sa Tagaytay o pag-akyat sa Baguio ay hindi madali. Pero marami pa rin pong pumupunta. Bakit po? Kasi alam nila maganda yung lugar. At doon sa mataas na lugar, nakikita nila yung kapaligiran at sila ay namamangha pa sa nilikha ng Diyos. Di lalo na nga po doon sa langit. Kaya kahit ano po minsan hirap na pinagdadaanan natin, kailangan po tayo magkaroon ng disiplina sa ating
nga pamumuhay, maglakbay tayo, nakasama ng Diyos. Sabi rito, maging matatag tayo sa ating pananampalataya at tapusin natin yung atin pong lakbayin at paglago sa Diyos. Sabi nga, yung bawat hakbang natin ay isang hakbang papunta sa walang hanggan. Every step of growing is a step towards eternity. So patuloy po tayo, wag po tayong manghihina. So ngayon po ang panalangin natin, kung kayo po ay pinanghinaan ng loob, palakasin po natin, bigyan kayo ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. At ang kanyang pagpapala ay patuloy nating maranasan sa paglalakbay natin sa pang-araw-araw, anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Muli po, salamat sa inyong pakikinig, salita ng Diyos. Pagpalain po kayo sa inyong patuloy na paglago sa ating Panginoong Yesus. God bless everyone. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified, forgiveness and sin news. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in the name of Jesus,
Pahayag 7 verses 9 to 12. Ang mga nagtagumpay mula sa lahat ng bansa. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni naman. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Isinisigaw nila, "Ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero." Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatandang pinuno at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos, na nagsasabi, "Amen. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen." Sige po, ngayon ay magkakaroon na po tayo ng huling panalangin at tatanggap po tayo ng panalangin ng pagpapala at nawa po tayo dinggin ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos at aming Ama sa langit, salamat po sa pagpapadala nyo sa inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, upang bigyan kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po sa kanyang kamatayan na patawad ang aming mga kasalanan at binigyan nyo kami ng katuwiran na nagmumula sa aming Panginoong Hesus. Hindi na po kami mangangamba sa aming pagharap sa inyo sapagkat ang Panginoong Hesus ang aming kabanalan. Pinupuri po namin kayo na dahil doon ang Panginoong Hesus ang naging pinakamahalaga sa buhay namin. He is the pearl of great price. Purihin po kayo at ngayon sa aming pong pagpapatuloy, kahit kuminsan ay dumadaan kami sa mga pagsubok at kahirapan, magpapatuloy po kami. Tulungan nyo kami makapagpatuloy sapagkat ang aming laban ay laban po ninyo. Tulungan nyo kami maging mapagtagumpay sa inyo, Panginoon, hanggang marating namin ang aming tunay na tahanan. Sa ngayon, Panginoon, hinihingi po namin ang inyong pagpapala. Huwag nyo kaming pagkulangin sa lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Bigyan nyo kami ng kalakasan, Panginoong Diyos. Ingatan nyo po kami, lalo na po sa pandemic. Kayo po ang aming maging patnubay at katalinuhan sa mundo pong ito. Sa mga dumaraan po sa karamdaman, ang inyo pong pagpapagaling, ang ipagkaloob nyo po sa kanila. Sa mga naghahanap ng trabaho, nawa po, Panginoon, ito ay kanilang pasumpungan ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa inyo ay walang pagkatalo. Sa inyo po ang aming pagtatagumpay. Hindi lamang po ngayon, kundi sa buong buhay namin. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, ang naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpapatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan upang may sagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan natin si Kristo magpakailanman. Pagpalain po tayo ng Diyos Ama, samahan po tayo ng ating Panginoong Hesus, at ang kaaliwan ng Banal na Espiritu ay sumating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless po. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at
kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipan niya tayong magkalapit upang magkasama-sama. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. 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 Nakikita ko sa'yo ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Amen. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipan niya tayong magkalapit upang magkasama-sama. Mahal kita sa Panginoon.